So ito ka George, nakakita ka ng magandang babae sa Facebook and type mo siya, kaya magko-comment ka ng pasiklab mong English. And then si girl nakita yung comment mo and then nag-reply, "Your." Na-confuse ka George. And then na-conscious ka kasi yung mga Facebook friends niya at Facebook friends mo nag-comment ng kapareha. Your George. Your. Kaya alam mo na George, anong nangyayari dito George. Mali yung English mo Brad. Kaya hindi pa huli ang lahat. Pag-usapan natin to George. Maniwala ka. What's up guys? Welcome sa aking channel. And ang pag-uusapan natin dito ngayon is about English grammar. So kayong mga nagbabalak na mag-take ng civil service exam dyan, this is good kasi this is part of the category of English. And we will just be discussing yung mga common mistakes na madalas nating makikita sa mga social media sites katulad ng Facebook and iba pa. And according sa aking example kanina, ito yung tambalan ng your at saka yung your na may apostrophe. Ang problema kasi dito is that magkatunog sila. Ang tawag dito are homonyms. Yun yung similar yung pronunciation. And this is not just very crucial sa mga exam, but also in their daily life application. Which is, sa example ko kanina, yung pagka-busted ni George. Di ba George? Well, balikan natin si George guys. Si George kasi is confused. Hindi niya alam yung pagkakamali niya. Alam niyang may mali siya sa grammar niya, pero bakit? You're beautiful or you're beautiful. Ano pala ang tama dito guys? Hindi kasi niya alam. So, let us differentiate itong dalawa. Your and your. So, this your, George, is iyo or iyong sa Tagalog. And this states possession. Parang may sense of pag-aangkin or pag-aari. So, in your example, George, sa sinabi mong, you're beautiful, and convert that into Tagalog, it would look like iyong maganda. And it's grammatically wrong, di ba? If pakikinggan mo lang sa Tagalog, and then you convert that into English, and it's wrong. And how about yung your na may apostrophe, George? Let us look and compare, di ba? Your, George, na may apostrophe is a contraction of two words which are you and are. You are, and then your are the same. So, in Tagalog, this would be ikaw ay. Ibig sabihin nito parang nagde-describe ka. Ikaw ay blank, di ba? Maglagay ka ng describing word after that. So, sa example mo kanina, bakit sinabi ng babae na your na may apostrophe at yung mga friends niya at friends mo? Kasi yun yung tama, George. Yun yung mali mo eh. Your na ginamit mo is walang apostrophe. Yung your na ginamit dapat is yung may apostrophe. You are beautiful or you're beautiful or in Tagalog, ikaw ay maganda. So parang nagde-describe ka. So yun yung tama, George. Yun yung mali mo. Yun dapat. Napasagot mo na sana yung babae sa pamamagitan ng pagsabi mo, ng pag-describe sa kanya na siya ay maganda. Pero hindi, kaya busted ka na. Alam mo nang busted ka, George. Kaya wala ka ng pag-asa, George. Pero marami pa dyan, George. Kaya mag-isip-isip ka at mag-aral kang mabuti, George. May exam ka pa at makakahanap ka pa ng iba. Maniwala ka, may pag-asa. What's up guys? So if nakatulong ako, just hit like. If hindi naman, okay lang. If you have comments, suggestions, clarification, and if may mali man ako nasabi, just comment down below. Feel free. So, para mas masaya, comment kayo ng mga examples nyo about your and your. And then we will see if tama kayo or mali. I-determine natin kung sino pa rin dito ang naging George. So, if gusto nyong masubaybayan yung next video and we will be talking about math, just hit subscribe. If pipindutin yung subscribe, may free kayo, for sure. And papasa kayo sa exam. Good luck, George!